Yo, what's good? It's your boy Kurt, and today we have another reaction, no? So marami nag-request sa inyo na mag-react naman tayo sa mga solo vlogs nila, no? Ng member ng SB19. So, saan ba natin kailangan mas magandang simulan, di ba? Wala iba kundi sa leader, no? Kay All Bop, no? And today, we have Silaban Mo ng Mitya. Silaban Mo na ang Mitya, I guess. Silaban Mo ng Mitya. So, he uploaded this video 8 months ago. So, most probably, dahil dito sa, kaya ganito yung title is because of Mitya. Diba? But yeah, this is Pablo's vlog. Without no further ado, man, let's get it. Hello everyone, ako nga pala si Pablo and welcome to my channel. Hello. Oh, dito siya ko sa, dito siya tumatakbo sa, gamit yung speedboat niya. Speedboat. Aray, ouch. Grabe, ganda dito. By the way, I'm still sick now. Actually, I don't know kung ma-upload ko to lahat ngayon. But today is Sunday. And if you're checking if I'm uploading video like every day, well, thank you for checking. Pero hindi ako nakapag-upload kahapon, no. Kasi tuluyan na nagkasakit. Tuluyan ako nagkasakit, no. Inabot tayo ng 39. So yeah. Usually, pag may mga like sinat ganyan, I mean, hindi ko siya masyadong pinapansin eh. Kahit medyo masama yung pakiramdam ko, parang I feel like, mawala din yan. Pero like, mababa siya ng 39.3 or 4. Basta, nasa ganun. So yeah. Yung nakakayanan. But ngayon, okay naman na. Medyo, meron lang tayong konting like, mild like headache, something like that. Pero, that's okay. Start now. So ngayong araw na to, I will be hitting the road with a message that's close to my heart, and that is, start now. Sa kahit anong bagay pa yan, whether it's Akala ko meaning nung start now is like the video starting now. a new path, or gusto mo na mag-resign kasi mag-change ka ng career. Pablo. Naka-surveillance ba ako sa'yo? Paano mo nalaman? Paano mo nalaman, ha? Nag-iisipan ko yan, ha? Wala akong sinasabihan yan, ha? What the hell? Oh my God. I feel like there's a video for me. What the hell? Siguro kaya silaban mo ang Mitya, no? Silaban mo na yung Mitya kasi para start the kaboom. So ngayong araw na to, I will be hitting the road with a message that's close to my heart, and that is, start now. Sa kahit anong bagay pa yan, whether it's trying a new path, or gusto mo na mag-resign kasi mag-change ka ng career, Okay. or may gusto kong gawin for a very long time pero hindi mo pa rin nagagawa. Yung ride natin today, we will talk about taking that first step. Kasi yun naman yung pinakamahalaga, yung unang hakbang. So simulan na natin. Right on! Yung araw na to, pupunta tayo sa Baler. Medyo mahaba-haba yung biyahe. Pero pupunta tayong Baler kasi may music video shoot si Justin De Dios ng kanyang panibagong single. Pero bago tayo pumunta doon, pupunta muna tayong Suzuki Big Bike Libis. Kasi nabalitaan ko, sa July 1 daw, no plate, no travel na. Kailangan ko muna makuha ang aking plate number kasi medyo magtatagal tayo dun sa Baler. Let's go to Libis. 23 minutes, my God! Perfect! Let's go, all back. Let's ride! Mas 9 na, my God! Gawin mo all back! Let's go. So, para sa mga hindi nakakaalam, ito po ang first official vlog ni All Bop. Sa totoo lang,
Ang daming beses ko na mag-attempt mag-vlog. As in, sobrang dami na. Kaso nga lang, Ba't nangyari? medyo hindi kasi ako nasasatisfy sa output ko. Medyo ganun kasi ako. Kapag hindi ako nagaganda Ilabas mo yung footage. Ilabas mo yung footage yan. sa output ko, hindi ko talaga ilalabas kahit anong mangyari. Pero I think magandang practice din yun sa akin. Sabagay, Kasi sa totoo lang, feeling ko lang din, ang dami kong excuses tsaka nuisance pagdating sa pag-vlog. Una-una sa lahat, kahit ang dami na naming beses humarap sa camera, sobrang nag-cringe pa rin ako kapag umaharap ako sa camera tapos nagkukwento. Cringe, Siyempre. my God! Lalo na pag kinukwento ko yung I sarili. feel like lahat naman, no? Parang hindi naman siya ganun kabilis mawawala. Di pwede alam pag overconfident ka na, no? Pero yeah. Ako nga, minsan pag nina-edit ko tong video ko, everyday, no? Everyday na edit ako ng video na cringe ako sa sarili ko. The way ako magsalita, the way akong, yung, di ko pigilan magsabi ng no? No? Diba? No? Diba? Ayun. And that, to tell you honest, hindi ako ganun magkwento in real life. Hindi ako ganun ipag-usap pala in real life. Pero ganun kasi ako magkwento. So, I feel like every time na nag-uusap tayo, guys, para ako nagkukwento. So, lagi ko nalalagyan ng no. Kasi no, kita nyo, no? Ganyan. Pero, in real life, kung ipagkwentuhan ako, hindi naman ako nag-no. No? No? I don't know. Kong storya, tapos pinapakinggan ko yung sarili ko. So, kung nakikinig ako, isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi ko lagi napagpapatuloy yung vlog. Number 2, hindi rin kasi ako malam sa pagbablog. Hindi ko naman kasi alam yung mga camera angles, yung tamang dapat ng audio setup. Kasi syempre, di ba, naka-helmet ako. So, kung naka-helmet ako, medyo muffled yung sound or mga ganung bagay ba, yung lighting, yung tamang setup. Parang lahat medyo sinisit ako. Syempre, dahil doon, hindi ako nakakapaglawas ng vlog kasi nga hindi ako nasa-satisfy. Pinakalas na dahilan kung bakit Gusto niya parang perfect yung sound quality and yung quality ng video. Pero again, sa vlog kasi maraming pwedeng mangyari eh. Maraming pwedeng maging dahilan. Kasi vlog nga siya eh, no? Sa video vlog, pwedeng maraming maging dahilan kung bakit magkaroon ng distraction sa mic or sa audio or medyo, sa video. But yeah, I mean, I guess Pablo is just a perfectionist, no? siguro hindi ako makapag-vlog na maayos kasi kino-compare ko yung sarili ko sa iba. Sobrang hilig ko manood ng ng mga motovlog, kahit anong vlog actually. Sobrang tagal ko na gusto mag-vlog ever since. Pero ang dami kong excuses, ang dami kong reklamo. Ang totoo naman dyan, lahat ng eksperto nagdaan sa pagiging beginner. Oo naman. Kumbaga, there's always room for improvement and development pagdating sa lahat ng ginagawa mo. Kari-kari. Lamog. Ayan, lamog ang puwit. Kaya mga kalamog. Ayan, mga kalamog na ang tawag sa inyo. Mga kalamog. Malalamog talaga ang puwitan mo dito kahit sa lugar sa Pilipinas. Check Libis. Here I come. Oh. O sige, mamaya na ulit tayo mag-usap. Yeah. Sa wakas, nakuha ko na ang aking plaka. Layo pala na pupuntahan. My God! Kala ko 4 hours lang. Yun pala 6 hours. My God. So this is just a pure motovlog? Well, it's actually a motovlog. Okay. So, nakalagay sa niya, sa hashtag niya. Okay, alright. Nakalagay papakita niya kasi kung paano niya yung maybe like a short clip dun sa loob ng casa. Pero I guess this is just a pure motovlog. Naman ang aking tansya. That's it right. Ay, grabe ang traffic man. Ano bang aasahan mo? Eto na naman sa EDSA Kabaaan. Parang radian. Eto na naman sa EDSA Kabaaan.
pilitan. Hanggang running on, I'm running on. So yun no, nandito tayo sa first stopover. Pahinga lang saglit. Grabe ang init. Totoo lang, sobrang hesitant pa rin ako going through. Kasi habang bumabiyahe ako, iniisip ko kung ano kalalabasan ng mga bagay-bagay. Tsaka kanina habang nagbibiyahe ako, sobrang na-awkward din ako habang nagsasalita. Hindi ko alam kung hindi lang ba talaga ako sanay or dahil iniisip ko palagi yung goal ko. Minsan kasi kapag masyado kang focus sa goal, nade-derail ka din. I-breakdown mo. Kasi minsan, naranasan ko yung minsan kasi parang yung meron kang gustong outcome na mangyari doon sa goal mo na minsan pag sa process ka pa lang tapos parang hindi nasa process ka pa lang tapos parang hindi sumasang-ayon sa gusto mong mangyari, mapapaisip ka na ano ba bang pwedeng like other option or like plan B para ma-resolve tong katulad ng vlog na nangyari sa akin nung nakaraan, 'di ba? May mga footage doon, marami na walang audio. So I don't know what to do. Like sayang na lahat 'yon, no? Pero nagawa natin ng paraan, no? So magitan ng dubbing. Pero again, marami pa talagang video 'yon or footage 'yon. No. I mean, di natin sinama kasi again nonsense na, no. Kasi nagdadrama-drama pa ako doon, nonsense na kasi wala naman siyang audio. But yeah. Masyado kang focus sa goal, nade-derail ka din. I-breakdown. Paano kaya, no? Sa parang gas station na to, no? Ano kayo? Di ba? Kaya taga-travel kayo, no? Huminto kayo kasi may family member kayo na iihi, no? So, may kitag si Pablo nakaupo sa gilid nag-vlog. Patang ina, no? Naswerte mo siguro. Isipin mo. Huwag mo masyadong isipin yung goal, but isipin mo kung paano ako magsisimula. Tapos step by step, as you progress, dun mo na isa-isahin or alamin kung ano yung mga pwede mong gawin. Siguro, yun din yung dahilan kung bakit nahirapan ako sa ulo ng steps. Kasi kapag sumasayaw ka, sabay-sabay gumagalaw yung katawan mo. Para ako, parang aalamin ko muna yung step sa paa, tapos aalamin ko sa kamay. Ganun ako nag-aaral. Mahirap talaga matanggal yung fear ng unknown. Tsaka yung pag napaparalyze ka sa over-analysis na pwede mangyari. Pag-overthink. Pero yun nga doon mo naman laman kung nakaka-experience din kayo ng paralysis pagdating sa gusto nyo gawin sa mga bagay-bagay. Huwag nyo na masyadong isipin. Just go for it para wala kayong pagsisigan. And figure out things as you go along the way. So, ito yung kwento ko nagtatrabaho ba ako sa CBR as a data analyst. Data analyst na bro. Tumagal din ako doon ng mahigit 1 taon. Tapos everyday, since routine yung ginagawa ko, parang analyzing data about ulit, may bibigay data sa akin, tapos i-check ko siya isa-isa. Parang naging sobrang paulit-ulit lang siya. Redundant na. Tapos, napatanong ko sa sarili ko, ito ba talaga yung gusto kong gawin? Parang ito ba talaga yung pinapangarap ko gawin? Kasi alam ko sa sarili ko na hindi ito talaga yung gusto ko. Life is really hard here in the Philippines. For everyone naman, sobrang hirap ng buhay. Parang ang hirap habulin yung pangarap mo versus pagiging practical. And alam ko naman na yung pangarap ko na mag-perform sa stage, sobrang suntok sa buwan siya eh. Pero kasi ang mangyayari kapag hindi mo ginawa yung gusto mo, hindi mo sinubukan, wala mangyayari. Mo mga pinapangarap mo, parang i-hunt ka nun for the rest of your life. Tsaka ayun nga, magsisisi ka, di ba? Katagalan na hindi mo siya ginawa, o hindi ka nag-try. But at the same time kasi, pag hindi mo sinubukan o hindi mo ginawa, lalo kang mawawala ng chance para mangyari yun, di ba? Napakasimple, di ba? Aside sa magsisisi ka o isipin mo siya, may mo siyang multo, di ba? Araw-araw, no, nasayang, sana ginawa ko, ganito. Mali mo, naging ganito sana ako, or ganito. Maliban doon, lalong hindi talaga mangyayari yun, or lalong liliit yung chance na mangyari yun kung hindi mo susubukan, right? Again, paano ka magiging
imposible namang manalo ka sa loto na hindi ka tumataya, di ba? Yung sinasabi nila, di ba? Paano ka manalo sa loto, hindi ka naman tumaya sa loto. Right? Ang tawag ko nga dun parang unfinished business. Doon ka magkakaroon ng realization na hindi ka masaya sa life mo. Dumating na sa point na parang araw-araw ko papasok. Tapos dumating sa point na parang meron ng rage inside me na gusto kong suntukin yung monitor, gusto kong ihampas yung keyboard. Kasi hindi yun yung gusto kong gawin. Mhm. Yun yung tinatanong ko sa sarili ko, bakit ba ako nandito? Hindi naman ito yung gusto kong gawin. Yep. So, for a time, pinagsabay ko talaga yun. So, nag-audition ako sa Showbiz, sa Korean company. Natanggap naman ako. So, pumapasok ko ng madaling araw para lang makapag-out ako ng mga 1 p.m., 1:30. Tapos, doon Swerte niya, no? Kasi, parang, isa sa nabanggit niya na papasok siya ng madaling araw. So, parang napaka-flexible nung pasok ng oras niya. Kasi, di ba, karamihan ng mga trabaho ngayon is meron kang fixed schedule or meron kang schedule for this week or this month, right? So, just imagine, bigyan siya ng schedule na, hey, this is your schedule for this week or this month. Tapos sagasa dun sa training niya sa show BT. Diba? I guess may hirapan si Pablo mag-decide dun. Pero yeah, buti na lang, no? Buti na lang din. Parang ang dating is parang napaka-flexible na sa schedule. punta na ako sa training. Kasi malapit lang yung training namin sa Makati. Everyday, ganun yung ginagawa ko. Papasok ko naman ng araw, tapusin yung trabaho ko. Sobrang nakaka-train siya. Para na akong zombie. Kasi parang hindi ko maramdaman yung dugo ko, parang ang tamlay-tamlay ko. Pagdating sa training, though ginagawa ko ng best ko, pero parang hirap na hirap ako magsaulo ng steps. Parang nagpaalam talaga ako sa parents ko. Ma, pwede ba akong pwede ko bang subukan to? Pwede ko bang bigay yung all ko? Bigay yung lahat. Kasi kung hindi ko siya subukan, i-neglect ko siya for the rest of my life. Ayun, nag-resign ako. Talagang sinubukan ko siya for 3 years, more than 3 years, nag-training kami. Walang nangyayari, as in wala talaga nangyayari. Meron ng pagsisisi. Sobrang na-depress ako kasi parang nasayang yung 3 taon ko na nandun ako na wala akong nakikita. Plus, nung nagtatrabaho ako, kumuha pa ako ng hulugan na bahay for the family. So parang sabi ko, maling-mali yung decision ko. Ayun, nahirap nga nun. Sisi ako, parang I failed my family. Parang ganun yung feel ko. Pero, mabuti talaga si Lord. Mabuti si God. Talagang yung hardship namin nag-pay off na SB9. And hanggang ngayon, mahal na mahal kami ng mga tao. Mahal na mahal kami ng lahat sa susunod sa amin. Nakapasasalamat ko sa Lord. Kasi, syempre, unang-una sa lahat. Lahat ng blessings galing sa akin. Second, nakapasasalamat ko kasi parang hindi nag-give up sa akin mga tao sa kanya. Hindi rin ako nag-give up. Kasi hindi mo naman talaga malalaman kapag hindi mo sinubukan. For me, everyone's bound to succeed. Siguro sa timing magkakataon. Timing kung kailan mo makakamit yung goal. Pinakamahalaga lang talaga, sumubok ka. Gawin mo yung best mo. At pag sinubukan mo na siya, gawin mo yung best mo, ibigay mo yung lahat mo. Nang sa ganun, wala kang regrets, wala kang pagsisisihan, wala kang unfinished business. That's a good... Sabi nga nila, it's not about the distance. Dito? Like, talk, no? Para sa pahinga? It's the journey. Kahit pa sabihin na meron kayong objective, pa-enjoy nyo yung journey nyo. Kasi dyan nyo mamimit yung mga true friends nyo, dyan kayo makakabuo ng mga memories, syempre. So, don't forget to enjoy. Tsaka pag di mo enjoy yung process kasi, lalo kung mahabang proseso, no? Buti sana kung saglitan lang siguro pwede ka maging selfish and just, goal lang yung nasa isip mo. Pero pag napakahabang proseso, no, para maabot mo yung goal mo, try to enjoy it, no? Kasi pwede ring pwede ring maumay ka or masuya ka, and mawala yung gana mo pag di mo in-enjoy. Little thing. Kapag masyado tayong nakafocus sa objective o sa goal natin, nakakalimutan natin yung mga taong tumulong sa atin. Yup.
Parang feeling natin, tayo lang yung dahilan kung bakit natin naabot yung mga bagay-bagay. When in fact, we wouldn't be able to make it without the friends, without the people supporting us. More than the objective, ang pinakamahalaga yung treasures na matatagpuan mo along the way. Wait! Sakit sa puwet. Wait! Sakit sa puwet. Ba't kaya? Baka malambot ko lang. Pero binombahan ko naman to eh. Binombahan ko to bago umalis. Awit naman. Tigas naman. Sagad na yung preload eh. Nakawan na eh. Sagad na to eh. Nangyari, tumigas. Baka tumigas nga lang talaga yung shocks nito. Kasi init lamig. Yan, kung kayo magdadrive kayo, check nyo lagi, lalo na pag long drive, low bagets, yung battery, yung lights, yung oil. Blow baguettes, battery, lights, oil, water brake, air, gas, engine, tire, self. Yung water, yung brakes, yung air. Ano pa ba? Low bagets, yung gas, syempre gas. Yung engine, tires, ganun. Lastly, yung self nyo. Dapat responsible riders din kayo. Kasi, Low bagets. syempre, lahat tayo nag-share sa kalsada, so dapat lahat tayo maingat. Mahaba pa ang ating biyahihin. Pero, for those who would like to also do motovlogging, bago kayo mag-ride, i-check nyo maigi yung sarili nyo. Ako personally, katulad na sinabi ko, kahit kanina, kahit malayo o malapit, nag-helmet ako. Sarap ng biyahe, buti na lang hindi umulan. Lalo na kung dadaan ka ng highway. Baka umulan eh. Kamusta na kaya si na Justin? Maganda na naman kalalabasan yan kasi gagaling yung kasama ni Justin. Perfect! Lumagpas sa atas pa blue. Hindi pa pala. Kayo, kung may mga storya kayo, o ano, comment nyo. Kung meron din kayo mga storya, kakaibang storya sa journey nyo. Kakaibang stories. Okay? Paano yun? Siya yung siya yung nagpalipad ng drone. Kasi parang wala naman siya kasama, di ba? Mag-isa lang siya dito. So siya yung nagko-control ng drone habang Ano ba? Right? See? Dito na tayo sa Aurora. My God. Sabi ni Waze, ano na lang, 40 minutes na lang ibibiyahe ko. Kaya nga lang muna tayo saglit. 40 minutes? Ang tagal pa rin nun. Speaking of, if meron man kayong gusto gawin sa buhay at napag-decidean nyo na nagawin yun, make sure lang na ready kayo. Ready yung mind nyo. Kasi hindi naman magiging madali yung journey eh. Pangit naman kung hihinto kayo sa kalagitnaan. Hindi nyo malalaman kung ano mangyayari kung hindi ending, nyo pinagpatuloy. Ayun pinakapangit na pagsuko, di ba? Diba? Kasi again, pangit sumuko eh. Sana pag sinimulan mo na, sana kung gusto mo talaga, susukuan mo. Di ba? Hindi mo pa sinusubukan. Pero kung susuko ka man lang din, no? Usapang suko, no? Susuko ka man lang din, kung sa tingin mo, susuko ka lang din, sumuko ka na lang maaga, no? Again, hindi ko ini-encourage na pag may ginagawa kayo, susukuan nyo agad, diba? I-try nyo muna gawin nyo yung paraan. Pero kung susuko ka lang din naman, sinasabi ko lang, ano? Sumuko ka na ng maaga, kaysa naman sa kalagitnaan ka na. Alam mo yun, tipong, sa gitna ka na no? Kalahati na lang makikita mo na yung end goal mo. Tapos, kalahati na yung pagod and yung sakripisyo mo. Tapos pag sumuko ka na, diba sa kalagitnaan, lahat ng sakripisyo na nandito, nasayang.
Di ba? Like time, like, I don't know kung para saan ba yung goal mo, pero siguro pera, di ba? Memories na, I don't know kung yung goal mo is require na pumunta sa ganito or mag-spend ka ng time sa ganito na hindi ka makakasama sa pamilya mo. So, pwedeng yung memories na dapat kasama ka ng pamilya mo sa ganito, sa ganyan, hindi ka nakasama. So, sayang. Di ba? So, yun yung sa kalagitnaan, yun yung pinakapangit na na time para sumuko. No? Pero yun, gusto ko lang i-dagdag yan. Hindi nyo malalaman kung ano mangyayari kung hindi nyo pinagpatuloy. So make sure lang na pag bumiyahe kayo, kapag sinubukan nyo na or nakapag-decide kayo na gawin yung isang bagay, make sure na tatapusin nyo siya hanggang sa dulo. Yun lang, man. Grabe, Basta ganda dulas, dito. Laki ng lupain. Sarap mag-backflip. Intrusive thoughts, no? Bakit nag-backflip siya bigla dyan, no? Out of the blue. Tapos magbagsak putik pala, no? Uy, Pablo, wag. Stoy, wag. Nasa gitna, oh. Walang katao-tao. Walang katao-tao. Nagkalabaw dun, oh. Medyo malapit na tayo. 40 minutes na lang. Payapa Sabi ko, naman wait, dyan, no? konting-konti na lang. Yes! Tara, biyahe na ulit tayo. Let's go. Tapos yung biyahe ball pa uwi, no? Yan na. So kasama pala si Pablo nung sinunod yung music video na yan. So ayun mga kalamog, maraming salamat ulit sa pagsama sa ride ko. Kalamog na, no? Naging kalamog na talaga. Kasi lamog na lamog ka sa biyahe. Medyo mahaba-haba yung ride. Pero ayun, if sinimulan nyo na rin yung start now journey nyo, tapos feeling nyo parang hindi para sa inyo yun, it's never too late to try something new. And lahat naman ng ginawa nyo dun sa mga naunang start now journey nyo, pwede nyo siyang magamit para ma-improve yung sarili nyo dun sa panibago nyo gagawin. And syempre, hindi naman siya sayang kasi those are experiences and memories na nagawa. Syempre, along the way, nami-meet nyo rin yung mga soulmate nyo, nami-meet nyo yung mga friends nyo. So, hindi siya sayang. Talagang, it's a learning. It's something na matitreasure nyo. So, ayun, if may gusto man kayong gawin in the future, may mga gusto kayong subukan, the best time to do it is now. Start now. Maraming salamat ulit sa susunod na ride. This is All Pop. Ride hard, ride safe. Ganda naman dyan. Ako, Ohana. Nice. Enjoy ko yun, ha? Alright, well, again, that's Pablo, no? Silaban mo ng mitya, man. That's a 10 out of 10 vlog, no? Hindi ko na-expect na magiging gan ka, inspirational, no? Also, enjoyable yung... Hindi talaga ako nanonood ng motovlog. Eh, pinagkaiba namin ni Pablo, hindi ako nanonood ng motovlog. But yeah, this is the first na nanonood ako ng motovlog na na-enjoy ko, no? Not just because si Pablo yung nagpo-vlog, pero I guess I just enjoy yung format ng vlog niya and yung goal nung pupuntahan niya sa vlog niya, like punta siya sa music video or shoot ng music video ng kaibigan, and then sobrang haba ng biyahe, siya lang mag-isa,
And then, along the way, kinukwento niya yung mga experience niya and yung mga thoughts niya sa mga bagay-bagay. Ganito, ganyan. Kasi may mga nakapanood ako. I don't know, siguro dahil hindi ko pa ako nanonood ng ibang mga motovlogs. Pero may yung mga short clips sa mga motovlog na napapanood ko sa Facebook kasi is puro mga kawalang yaan no? Kaya wala na ako ng gana. Mayroon pa nga iba na nagsasakay sila ng mga pasahero, no, na bilang, kuya, daan mo naman ako sa ganito, sa ganyan. Like, what the hell is this content, man? So, yun, no? Pero, yeah, na-enjoy ko lang yung parang format, no? Hindi dahil kay Pablo. Again, syempre, dahil isa na rin sila na vlog to ni Pablo, no? Pero, but yeah, sana na-enjoy nyo yun, no? That's what we had for today. See you on my next vid. Stay awesome. Peace.